Magandang hapon po sa bawat isa. Magandang hapon po. Almost 2 weeks na po ang nakakaraan and tayo po ay may camping. At alam ko po na ang bawat isa sa atin ay na-recharge. Hindi lamang po para sa mga baguhan ng camping na to, kung naramdaman niyo po, kundi maging tayo na matatagal na ay nakabahagi po at hindi umuwi na empty hands o hindi tayo umuwi na wala tayong nadala na anointing at pagpapala at bilin ng Panginoon. Alam niyo po, itong mga nakaraan na after almost 2 weeks po, na may mga nabasa po ako nagte-testify sa Facebook. At praise the Lord po kasi nagkaroon ng meaning ang camping na ito. Yung Camping Summer 2025. Sa bawat isa po ba sa atin, nagkaroon po ba ng meaning? Ay balik ko lamang po yung ating tema o yung ating theme. 1 Peter chapter 4 verse 17 to 18. Judgments begins with the household of God. At sa Tagalog, ang sabi niya po, dumating na ang panahon ng paghukom at ito'y magsisimula sa sambahayan ng Diyos. At kung sa atin ito magsisimula, ano kaya ang magiging ukas ng mga hindi sumusunod sa magandang balita ng Diyos? Verse 18. Tulad ng sinasabi ng kasulatan, kung taong matuwid ay napakahirap maligtas, ano pa kaya ang hinatnan ng mga makasalanan at hindi kumikilala sa Diyos? Sa pagsunod po sa Diyos ay pagkilala ng kaligtasan. Ulitin ko po. Ang pagsunod po sa Diyos ay pagkilala ng kaligtasan. Si Jesus ay naging tagapagligtas natin. May time na siya ay tagapagligtas natin. Pero may time din, darating ang time na Jesus ay ating magiging hukom. I-judge niya ang ating mga ginawa dito sa lupa. Kamusta po tayo? Si Jesus po, ang lahat po tayo ay may pagkakataon pa para i-work out natin ang ating kaligtasan. Alam niyo po, etong camping, super busy po ang bawat isa, lalo po sa mga nag-ministry. Pero sana po, huwag natin pinabayaan na hindi tayo makakuha ng salita ng Diyos pagdating po ng ganong kahirap na magagawa. Kailangan isipin mo rin na hindi ka aalis dun sa camping na wala kang nakuha. Ang kaligtasan po ay hindi sa nasabi mo na lang o nabanggit mo ang John 3:16. Ang kaligtasan ay nagsisimula sa pagsunod at sa pagsunod na mo makikilala ang tunay na kaligtasan. Ang kaligtasan po ay nakadepende sa pagsunod natin sa Diyos. Ulitin ko po, ang kaligtasan ay nakadepende sa pagsunod mo sa Diyos. Lahat po ng plano at desisyon natin, kailangan kasama ang Diyos. May mga tanong po sa atin, ano ang tingin ng Diyos sa isang taong malayo sa Diyos? Ulitin ko po, ano ang tingin ng Diyos sa taong malayo sa Diyos? Alam niyo po, sa hindi pa nakakakilala nung time ng camping, medyo hindi po nila ito maintindihan. At yun po ay i-follow up pa natin sa ating mga churches, yung mga batang yun. Pero tayo po na naligtas na, tayo po na matatagal na, ano kaya ang tingin ng Diyos sa taong kahit nagmi-ministry, ang puso ay malayo sa Diyos? Minsan po ang tinitingnan ng Diyos ay hindi yung sa ating mga gawa, kundi sa ating puso. Yung kaligtasan sa personal po natin. Amen po. So, sabi niya, pag malayo tayo sa Diyos, hindi niya magagawa ang kanyang kalooban. Kung malayo tayo sa Diyos, hindi niya magagawa ang kanyang kalooban. Minsan po ang kalooban ng Diyos ay nandyan na, pero dahil hindi na malayo yung puso natin, nagmi-ministry nga po tayo, pero yung puso po natin ay malayo. Darating ang time, i-judge tayo ng Diyos sa ating mga nagawa rito sa lupa. Pero pagkasama mo ang Diyos sa mga plano at desisyon mo, may katiyakan ang buhay mo. At yan po ay alam ng bawat isa sa atin
natin na ang Diyos ang tumawag sa atin. Yung kaligtasan na tinanggap mo ay everlasting, pero kailangan mo itong i-work out. Kailangan makita ang kaligtasan natin hindi lamang sa ating mga salita, kundi sa ating mga gawa, sa ating pagkilos. Amen po, sa ating mga sinasabi ay nakikita ang kaligtasan na tinanggap natin sa Panginoon. Sa Luke chapter 12, verse 16, at nagsaysay siya sa kanila ng isang talinhaga na sinasabi, ang lupa ng isang taong mayaman ay namumunga ng sagana. Ngunit ang taong hindi kumikilala sa Diyos ay malayo sa Diyos. Alam niyo po, natatandaan ko, ito may tatlong bagay na may sinabi ang ating pastor na kailangan ang isang Kristiyano, amen, ay hindi, pag naligtas ka, dapat maramdaman mo at malaman mo, amen, ang mga bagay na to. Kasi kung wala sa puso natin ang kaligtasan, alam niyo, minsan po tayo na naglilingkod na mga servant of God, ligtas na ako, yes po. Pero alam niyo po, minsan nagkakaroon yung time tayo na yung ginagawa po ba natin ay sa paningin ng Diyos ay ligtas na tayo. At pag hindi ka ligtas, sabi niya, ikaw, ano po sabi ng ating senior pastor, ay sabi niya po, kailangan, ngunit ang taong hindi kumikilala sa Diyos ay malayo sa Diyos. Pag hindi ka kumilala sa Diyos, amen, ano po nakalagay doon? Isa kang hangal. At yung isa pa na sinabi po, hindi ko na po sasabihin, no, ang pag hindi mo kilala ang Diyos at hindi mo kilala ang kaligtasan, pulubi ka, ano pa, hopeless ka, walang pag-asa. At ang bawat isa sa atin po, amen, pag hindi natin i-apply sa buhay natin, mangyayari po ito. Ang pagkakaroon po ng Diyos ay nakakapagpatalino. Amen po. Yung kaligtasan mo ay nakakapagpatalino. Bakit? Kasi alam mo na yung tama at mali. Alam mo na yung calling mo. Alam mo na yung gagawin mo. Dahil doon sa kaligtasan po natin. Binayaran ni Jesus ng kanyang dugo doon sa krus ng Kalbaryo para sa kaligtasan natin. Huwag po natin sayangin. Amen po. Sabi ko nga po, hindi lang sa baguhan ang topic natin ng camping, kundi maging tayo na naglilingkod, maging tayo na matagal na. Kamusta yung kaligtasan natin? Kamusta yung puso mo? Amen. Kamusta yung ginagawa po ng bawat isa sa atin? Ang kaligtasan po ay nabayaran na doon, yung dugo ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Amen. Ang siyang naging kabayaran. Saan po? Para ikaw ay magkaroon ng karunungan, kasaganaan, kagalingan, at mga sitwasyon, kapayapaan, at mga sitwasyon na hindi mo kayang sulutasin. Dahil doon, sa kanya, sa ating kaligtasan, doon na ginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo, ay nakuha po natin ito. Sabi niya po sa Proverbs chapter 9 verse 10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the holy is understanding. Ang pagkatakot o pagsunod sa Panginoon ay simula ng karunungan, at ang pagkilala sa banal ay kaunawaan. Amen po. So tama po, ang pagsunod po sa atin, amen po, sa ating kaligtasan. Pag naligtas po tayo, dapat marunong tayo sumunod sa Diyos. Hindi natatapos po ang kaligtasan dahil tinanggap mo na siya, ay ligtas ka na, yes. Pero kailangan mong sumunod para ma-work out po natin ang ating kaligtasan. Para makita natin ang kaharian ng Diyos pagdating ng panahon. At doon po tayo i-judge. Ang judgment po ay malapit na. Handa na po ba tayo? Kamusta po tayo? Kamusta po yung kaligtasan natanggap natin sa Diyos? Kamusta yung natutunan mo sa camping? I-apply pa ba natin ngayon? Ito po yung labanan. Pag nandito na tayo sa labas ng campsite. At ang kaligtasan po natin ay magpapatuloy kung tayo po ay marunong sumunod sa Diyos. Ang pagsunod sa Diyos ay isang sign para sa ating kaligtasan. Para pagdating ng time, ang judgment ng Diyos ay makaharap mo na siya. Alam mo kung ano ang sasabihin mo sa Panginoon. Amen po? Follow the instructions of the Lord. Kahit minsan mahirap, minsan masakit, pero alam niyo po ba, ang pain, amen po, ay doon nagsisimula ang kagalingan.
Pero ito na po ngayon yung mga realidad na dapat po natin muling alalahanin ngayon. Ano po? Sa tunay nga, doon pa lang sa tingin po natin ay masabi po natin malaking impact para sa atin kung ano ba talaga ang nais na tugunin ng Diyos sa atin. Ano po? At yun nga po ang sabi niya sa 1 Peter 4:17, ulitin ko muli ang binasa ni Pastora Leia. Dumating na ang panahon ng paghuhukom at ito'y magsisimula sa mga hinirang ng Diyos. At kung sa atin magsisimula, ano ang magiging wakas nito sa mga hindi sumusunod sa mabuting balita ng Diyos? Sa 18, tulad ng nasasaad sa kasulatan, kung ang matuwid ay halos hindi maligtas, ano kaya ang kahinatnan ng makasalanan at di kumikilala sa Diyos? Tuloy ko po sa 19. Kaya't pati ang mga nagbabata ng hirap ayon sa kalooban ng Diyos ay dapat magtiwala sa may kapal na laging tapat sa kanyang pangako. Itinalaga nila sa kanya ang kanilang sarili sa magitan ng paggawa ng mabuti. Kung titignan po natin, ang sabi nga patungkol ito sa judgment. Ano po? Pero alam niyo po, ang Diyos ay hindi siya nag-judge. Amen po. Ang gusto niyang tukuyin lang sa atin. Amen po. Sa kasalukuyan ngayon. Ano? Sa ngayon pala ang gusto niyang tukuyin at talakayin. At gustong gawin natin. Amen po. Kahit kailan po kasi hindi marunong mag-condemn ang Panginoon. Amen po. Ang gusto niya po lang dito, amin po, ay yung pong paglilinis at pagdidisiplina sa bawat isa sa atin. Kasi minsan tayo ay nasa ministry na. We are called by God. Ano? Called, kaya nga sa magazine natin, called of God. Ano po? Tinawag tayo, pero kahit minsan nandun tayo sa pagsunod, tumatayo na tayo minsan, mismo pa doon sa pulpito, ano po. Pero, merong karumihan, merong gustong gawin ang Diyos, yung disiplina na gustong gawin ng Panginoon. Discipline and purification ang gusto ng Panginoon. Upang datnan niya tayo, amin po, nang merong malinis, ang sabi niya po doon. Ang gusto niya, ano po, nadatnan niya ang kanyang, pamilya, ang kanyang simbahan, sabi niya sa Ephesians 5:27. Ginawa niya ito upang maiharap sa kanyang sarili ang iglesia ay marilag, banal, walang batik at walang anumang dungis o kulubot. Ang gusto ng Panginoon ay malinis tayo sa kanyang pagdating. Sabi nga niya dito, walang dungis. Amen po. Alam niyo, kahit minsan nagmi-ministry na tayo, nandoon na tayo tumutugtog, kumakanta, amin po, nagsisoul win, worker ka na, amin po, pastor na tayo, pero meron pa rin kailangan na purification and discipline na gustong iayos ang Panginoon. Amin po, kasi sabi nga niya dito, ang paghuhukom ng Panginoon ay nagsisimula saan? Sa atin, amen po, sa sambahayan, sa bawat isa sa atin, amen po. At sabi niya gano'n dito, at kung sa atin ito magsisimula, ano ang magiging wakas nito sa mga sumusunod na mabuting balita sa Diyos? Kung tayo ay nahihirapan ng sumunod, magkaroon ng tamang disiplina, amen po, yung purification sa Panginoon. Ito po ang gusto niya ditong gawin. Ang gusto niyang sabihin sa atin is yung kalinisan, yung disiplina, yung pong meron po siyang ibinibigay rito na purification, Kaya nga, ang sabi niya, kung disiplina po tayo, sabi niya, tinuturing niya po tayong anak, Sabi niya, anak ko, huwag mong hamakin ang parusa ng Panginoon ni mayamot man sa kanyang sawsaway, sabi niya gano'n, sapagkat kinikilala, ito ay sa Proverbs chapter 3 verse 11, kinikilala ng Panginoon, amen po, ang kanyang mga anak, kung ito ay kanyang sinasaway, sabi niya, siya ay tinuturing na anak, sapagkat sinasaway ng Panginoon ang kanyang iniibig, gaya ng mga anak, gaya ng ama sa anak, ang kanyang kinaluluguran. Amen po. Mga kapatid, malaki ang tawag sa atin ng Panginoon. Malayo ang tawag sa atin ng Panginoon. Malaki ang nais niyang ipagawa sa atin. Kaya ang nais niya ay yung disiplina. Ang nais niya ay yung kalinisan.
amin po, sa bawat isa sa atin. Amen po. Sabi niya sa Psalms 51 verse 10. Psalms 51 verse 10. Likhain mo ako ng malinis na puso, O Diyos, at magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Amen po. Yan po ang panalangin natin na dapat na, O Diyos, likhain mo ako ng malinis na puso. Magbago ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Marami po na nagmi-minister sa atin, amen po, pero may kailangan ayusin, may kailangan ituwid, may kailangan nalinisin, amen po. At maging honest po tayo sa paglilingkod natin. At ito yung judgment na kung minsan sabi ganon, ang Panginoon ay meron lang time limit na binibigay sa atin. Amen po. Tama, tayo po ay tinawag ng Panginoon. Amen po, na maglingkod. At sa ating paglilingkod, mga kapatid, ay kinakailangan natin anumang klaseng dumating na pagsubok o hirap na maranasan natin. Sabi nga doon sa pagtugon sa tawag po sa atin, doon sa magazine natin ay don't quit. Kung naaalala po natin, amin po kung paano po yung isang motorsiklo, na kung paano yung labanan na yon ay kinakailangan na tumayo, kinakailangan na ituloy ang laban. Dahil ang mga tinawag ng Diyos ay kahit kailan, hindi ka dapat nagkukwit. Amen po. Kinakailangan ikaw ay dapat, naharapin mo kung ano man yung mga dumating na problema sa atin. Kaya isa nga po ito, sa number 1 ay yung panalangin din po natin. Amen po. Isa ito sa makakapagpatibay sa atin para tayo ay hindi mag-quit. Amen po. Sa ating labanan. May labanan dito sa lupa. Amen po. May labanan. Amen po. Dahil meron tayong kalaban. Amen po. Sa Ephesians 4:12 ay meron pong sinasabi doon ang kalaban natin ay mga espiritu. Amen po. The rulers of darkness, principalities, wickedness, and the high places, powers, and authority. Kaya nga po mga kapatid, tayo ay magpatuloy lang. Don't quit. Amen. At isa pa po, tayo ay tinawag. Kailangan nating ibigay ang ating buhay ng malinis, marilag, at walang kapintasan sa Panginoon. Ang sabi niya nga po doon, di po ba? Walang batig na anumang dungis o kulubot. Yan ang gustong datnan ng Panginoon sa atin. Amen po. Darating yung time, doon pag nakita na tayo ng Panginoon, amen po, doon niya tayo i-judge kung ano ba ang ginawa mo dito sa lupa. Amen po. So isa po sa panalangin ang patuloy, amen po, na makakapagpalakas sa atin na tayo ay tinawag ng Diyos, never give up, never quit. Amen po, magpatuloy lang po tayo sa Panginoon. Nasa labanan tayo at may naghihintay sa ating corona. Kung atin lamang pong ipagpapatuloy ang labanang ito. At tayo ay hihingi ng kalakasan sa Panginoon at ang bibigay po natin ay yung time natin para makipag-usap palagi sa ating Panginoon. At ibibig tayo through the Holy Spirit kung ano yung nais niya po gawin natin. Amen po. So yan lang po ang naalala ko. Amen po. Sa ating pong summer camp, bilang paalala at review ngayon ito sa atin. Amen po. Kaya ngayon po, samahan niyo po kami sa pagpupuri sa ating Panginoon at pananalangin. Sige po tayo umawit sa Panginoon. Kaya mo'y sapat sa amin at minamahal kita ng lubos.
namin itinataas sa iyo, O Diyos, hallelujah, ang aming bansang Pilipinas sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Panginoon, patuloy po namin idinudulog sa iyo ang lahat ng pangangailangan ng bansang Pilipinas. Kayo po ang nakakaalam, Panginoon, lalo-lalo na, Panginoon, sa darating na eleksyon, Panginoon. Yes, O God. Dalangin po namin na ang kalooban mo ang siyang maihalal, maiboto ng mga tao. Ang kalooban mo, Panginoon, Father God, ang magganap, Panginoon, ang siyang maging mamuno, Panginoon, sa bansang Pilipinas. Mula, Panginoon, sa mataas na katungkulan hanggang sa pinakamababang katungkulan, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na bigyan niyo ng katalinuhan ng bawat mamboboto, Panginoon. Bigyan niyo po sa kanila, O Diyos, hallelujah, yung karapat-dapat, Panginoon, na iboto nila. Yung kung mayroong pagmamahal sa iyo, mayroong pag-una sa iyo, mayroong pagtakot sa iyo, Panginoon, hallelujah. At may karunungan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Dalangin po namin ang darating na botohan, Panginoon, sa May 12, Lord. Binawasak namin ang namang klase ng kaguluhan na balak ko sa eleksyon na yan, sa pangalan ng Jesus. Lahat ng kaguluhan, you rulers of darkness, principalities, wickedness in the high places, powers and authority, I rebuke you, in the mighty name of Jesus Christ. At anumang ginagawa mo walang pagkakaisa, ay sinusuway namin. Anumang klase ng pandaraya, ay sinusuway namin sa oras ng eleksyon na yan, sa araw ng eleksyon na yan, ay sinusuway namin lahat ng klase ng pandaraya sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. At lahat ng ginagawa mong kaguluhan, ginagawa mong kaharasan sa pangalan ni Jesus, ay sinusuway namin. Walang pagkakaisa, sinusuway namin ito. Init at galit, puot, in Jesus' name, ay sinusuway namin sa pangalan ni Jesus. Init ng ulo ay sinusuway namin sa pangalan ni Jesus. Ang mga kayabangan na sinusuway namin sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Ang korupsyon ay sinusuway namin, pinapalamas namin sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Panginoon, nagpapakawala kami, O Diyos, hallelujah, O Lord God, ng tunay, Panginoon, na pagkakaisa, pagmamahal mo, Panginoon, O Diyos. Ay nagpapakawala kami ng Lord, hallelujah, ng patuloy, O Diyos, na katalinuhan at kabanalan na ibibigay ninyo, Panginoon, sa mga tao, O God. Dalangin namin, Panginoon, ang pinili mo, ang maihalal, Panginoon. Yes. Walang imposible sa iyo, Panginoon. Kaya idinudulog namin ito sa iyo, Panginoon, na ang mga mananalo, Panginoon, na uupo, Panginoon, sa aming gobyerno, Panginoon, ay tunay nga, O Diyos, ito ay pinili mo, Panginoon. Pakialaman niyo po, Panginoon, O Diyos, ang hallelujah, ang eleksyon na ito, O Diyos. Dinudulog namin ito, Ama, sa pangalan po ng anak na sa Jesus. Ipinagkakatiwala namin ang kapayapaan, Panginoon, ng eleksyon, Panginoon, Yes. sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus, O God. Mangunang maganap, Panginoon, hallelujah, ang iyong kapangyarihan, Panginoon, sa eleksyon na ito, O Diyos. Ingatan niyo po ang bawat isa. Ingatan niyo po, Panginoon, ang bawat inahalal na mga lahat ng bumoto, Panginoon, sa araw na ito, O Diyos, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. At Lord, tinataas din po namin, Panginoon, ang aming everyday Bible study, Panginoon. Dalangin po namin ay patuloy niyo ibigay, O Diyos, yung anointing na nanggagaling sa iyo, Panginoon, na may hatid ang iyong mga salita, Panginoon, na magrema sa bawat isa at magamit po namin sa ikakaluwalhati at kakadakilan ng iyong dakilang pangalan. Ikaw ang maparangalan, Panginoon. Hallelujah sa lahat ng mga natutunan namin, Panginoon, dito sa Bible study sa Rema Philippines. Ingatan at pagpalain din, Panginoon, ang mga kapastoral na naghahatid ng iyong mensahe. Sa pangalan po na iyong anak na si Jesus, tinataas din po namin ang mga under construction, O God, na mga naisin mo pa, nabuksan po namin ang mga simbahan. From the north, south, east, west, inuutusan namin kayo mga anghel ng Diyos na dalhin ang mga kaluluwa na nakatalaga sa bawat outreaches dito sa Rema, sa pangalan ni Jesus. Panginoon, maraming salamat po, O Diyos, sa iyong kabutihan, kabaitan, Panginoon, sa bawat isa sa amin, na pagmamahal niyo sa amin. Lord, nataas po namin ang maraming simbahan, Panginoon, at salamat din, Panginoon, sa mga pinansyal
Lord, tinataas din po namin ang mga kapatiran na nasa abroad. Dalangin po namin, Panginoon, na maging instrumento sa kanilang pag-abroad, Panginoon. Maihatid pa rin nila, spread pa rin nila ang iyong salita, mga pangako mo, Panginoon. They are your ambassador, O God. Kaya ganun din ang kanilang mga iwanan na pamilya dito. Ingatan niyo rin po, Panginoon, at patuloy at palaguin, Panginoon, sa iyo, O Diyos. Maraming salamat po, Panginoon. At patuloy mga prayer requests, O God, na mga kapatiran namin na isulat mo ito sa papel o babanggitin ang kanilang bibig. Lord, salamat. Tinataas namin ito sa mga kagalingan, physical, spiritual, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa pangalan ko na anak na si Jesus. Tinataas din po namin, Panginoon. O God, hallelujah, ang aming senior pastor, na patuloy po siyang ingatan bilang papanalangin, hallelujah, prayer request ng kabuuan ng Rema, Panginoon. Nagdideklara kami ng long life sa Kanya, nagdideklara kami, Panginoon, O Diyos, hallelujah, Panginoon, ng kumpletong kagalingan at kalakasan, Panginoon. Salamat po, O Diyos, ito pong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Lord, Panginoon, salamat sa gabi ito. Salamat, O God, sa mga nabanggit namin na panalangin. Dalangin namin sa iyo, Panginoon, ang aming senior pastor, patuloy mo siyang ingatan. Lord, yung mga mission niya, Panginoon, patuloy mo siyang, O God, na ikaw ang bumabay sa kanya, O God. Salamat sa kalakasan niya, Panginoon, sa araw-araw. At ganoon din po, Lord, dalangin namin ang kanyang mga kapatid, O God, na pag-igat at mula sa iyo. Panginoon, dalangin namin, tinatas po namin, O God, ang aming leadership. Lord, nakikita mo ang kalalagayan, Panginoon, ng bawat isa. Hayaan mo nga po, Panginoon, ang aming mga leader, O God, ay bigyan mo, Panginoon, O God, ng patuloy na pagkakaisa. Patuloy, Lord, na may taas, Panginoon, na yung pangalan sa lahat ng mga gagawin, Panginoon, O God, na panukala dito sa Rema. Lord, salamat, O God, sa pagiging mababang loob, Panginoon, O God, na patuloy mo ibigay sa aming mga leaders. Lord, ibigay mo yung love, passion, Panginoon, O God, sa gawain pinagkatiwala mo sa aming mga leaders. Patuloy mo ibigay yung wisdom, Panginoon, O God, sa paggawa, Panginoon, ng mga rules and policies, Panginoon, sa aming simbahan, na ikaw ang siyang maitaas, na ikaw ang siyang nagbigay, Panginoon, ng karunungang ito, O God. Lord, i-anoint mo ang bawat leaders namin. Patuloy mo ibigay yung kalakasan, Panginoon, yung spiritual, Panginoon, O God. Lord, hayaan mo na ma-unite mo, Panginoon. Unite mo ang bawat leaders, O God. Lord, may tuon ang mga policies and rules, Panginoon, ang ayon sa iyong kalooban. At Lord, unite mo, pagkaisahin mo, Panginoon, ang bawat leaders namin, O God. Ganun din po, Lord, tinatas namin ang aming mga pastors, ang mga workers, ang bawat simbahan, ang bawat outreaches, ang bawat miyembro, O God, ng Rema. Patuloy na ikaw ang siyang mag-ingat, patuloy na ikaw ang bigay ng kapanatagan, Panginoon, O God. Ikaw magbigay, Panginoon, ng burden sa mga kaluluwa, O God, sa mga workers, sa mga pastors, O God. Patuloy mong ibigay yung bigatin, Panginoon, sa mga kaluluwa, sa lahat na nasasakupan, O God. Patuloy mo ibigay yung mga pangangailangan, Panginoon, O God, ng simbahan ito, ng mga workers, O God, ng mga pastors, ng bawat membro, ng bawat simbahan, Panginoon. Nakikita mo ang mga personal na pangangailangan, ang mga pangangailangan namin, Lord, sa ministry nito, O God. Lord, kami ay lalakad, Panginoon, dahil sa iyong mga pangako, Panginoon. Kami ay tatayo kasi ikaw yung kasama namin, Panginoon. Kami maglilingkod kasi ikaw yung umaagapay sa aming paglilingkod, Panginoon. Lord, patuloy mo, O God, ang bawat miyembro, ang bawat pastors, hallelujah, Lord, ang mga workers, nakita mo yung buhay na ibinigay nila sa iyo, Panginoon. Lord, hayaan mo na tugunin mo ito. Yung time na nandun yung lungkot, ikaw yung joy. Sa time ng kawalan, ikaw yung mayroon kami, Panginoon. Yung lakas na nanggagaling sa iyo, spiritually and physically, saan man sila dumako kumaroon, Panginoon, para ihatid yan yung salita. Hayaan mo, O God, na ikaw yung kasama nila. Ikaw yung kaagapay nila, Panginoon. At Lord, sa bawat simbahan, Lord, nakikita mo yung mga pangangailangan ng mga workers, Lord. Nakikita mo yung mga pangangailangan. Ikaw yung God na
provider namin, O God. Tumitingin kami sa mga pangako mo, Panginoon. Tumitingin kami sa mga salita mo, Panginoon. Lord, salamat. Salamat kasi kahit kailan, O God. Ikaw yung Diyos na hindi pabaya. Ikaw yung Diyos na kahit kailan na hindi nagkulang, bagamat kami nagkukulang, Panginoon. Lord, sa mga iniwan, Panginoon, ng mga workers, na full-timers at mga pastors, kanilang buong pamilya, Panginoon. Hayaan mo, O God, na ikaw yung Diyos na magtutugon ng kanilang mga pangangailangan, ng kanilang mga mahal sa buhay na iniwan. Salamat, Lord. Salamat sa mga mensahe mo sa amin. Salamat kasi pinalalakas mo kami, Panginoon, sa iyong banal na Espiritu, O God. Patuloy mo kami, Panginoon, na samahan sa paglilingkod ng bawat isa sa amin. Patuloy mo kami, Panginoon, na yakapin, Panginoon, pag kami, Panginoon, ay nangihina. Lord, salamat, patuloy na ikaw ang umayos ng buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Samahan mo kami, Panginoon. Patuloy mo kami, Panginoon, O God, na i-guide patungo doon sa pagkatawag mo sa bawat isa sa amin. Dalangin ko rin po, Panginoon, O God, Lord, na yung mga renta namin, Panginoon, sa simbahan, Panginoon, yung mga allowances, Panginoon, ikaw yung nagtaga-provide. Sa'yo kami titingin. Lord, sa'yo kami magtitiwala, Panginoon, that you can provide, Panginoon. Ikaw ang aming Jehovah Jireh. At Lord, sa mga darating pa, Panginoon, O God, na mga activities, Lord, ng simbahan namin, alam namin ikaw ang magpo-provide. At Lord, dalangin din po namin ngayong May 12, Panginoon, ang aming kapatiran na si Maribel Trinidad, Panginoon. Lord, nakikita mo yung puso, Panginoon, ng kapatiran namin ito. Lord, naniniwala kami, Panginoon, yung hangarin niya, Panginoon, O God. Lord, ikaw ang magbigay, Panginoon, O God, ng lalo pang kalakasan, Panginoon. Naniniwala kami, Panginoon, O God, na kailangan, Panginoon, O God, ng lugar nila, Panginoon, isang makadiyos, Panginoon, O God. Samahan mo siya. Salamat, Panginoon, O God, ang kalooban mo ang siyang maganap, Panginoon, sa kapatid namin ito. Lord, salamat, Panginoon, kasi ikaw yung Diyos na kanyang tinitignan, Panginoon, sa paglaban niya ito, O God. Ikaw yung kasama niya, Panginoon. Salamat, O God. At Lord, dalangin namin lahat ng ito, Panginoon, sa mga susunod activities, anniversaries. Lord, ikaw yung magbigay, Panginoon, ng mga pangangailangan ng bawat churches, O God. Salamat, Panginoon. At, O God, ihayaan mo na bawat isa sa aming Panginoon, O God, yung burden ng paglilingkod. Salamat sa maraming pastores, salamat sa maraming mga workers na patuloy mo pa, Panginoon, O God, na ibibigay, O God. Salamat, O God. Dalangin namin ito, tinataas namin lahat ng ito, ng aming lahat, ng aming pinanalangin, O God. Salamat, Panginoon. Ito po ang aming sabot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po yung magpuli sa Panginoon. Sa
Diyos.